Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pitong araw bagong barangay halalan, may irregularidad po kaming isisiwalat. May kumulang 400 registered voters ng voters list na ng Comelec na halalan fraud na ito nangyayari din pala sa inyong mga barangay. Ang matapang na paglalantad ng isang informante at lehitimong residente ng Barangay Carmona sa Makati. Heto't tutukan nyo. Todo kayod at puspusa na ang paghahanda ng mga tumatakbong kandidato para sa posisyon sa barangay. Ang Barangay Carmona sa lungsod ng Makati, ganito rin ang eksena. Pero bukod sa pagiging abala, ilan sa mga residente dito nababahala rin sa maaaring kalabasan ng parating na halalan. Dahil sa na-discovering irregularidad sa listahan ng mga nagpaparehistrong botante. Marami pong nakarehistro sa mga bawat lugar na mga street ng sa amin. So, hindi naman po doon talaga nakatira. Sa dokumentong pinagkatiwala sa bistado ni Mirna, lumalabas, mahigit sa 400 katao ang nasa final and official voters list ay pawang mga hindi lehitimong botante ng kanilang barangay. Dahil dito, naghain silang magkakapitbahay sa Commission on Elections ng oposisyon. Wala kaming hindi kami panic sa isa o sa kabila eh. Ang sa amin po, mailaban namin yung taga-barangay Carmona lang po makaboto. Sa mga impormasyong ito, agad kaming nagberbika. Sa number 2989, A.H. Santos Street, kung saan nakarehistro itong mahigit na 30 katao, ang una naming destinasyon. Ilang residente roon ang lumapit na sa amin at nagkumpirmang abandonado na nga ang naturang apartment na aming pinuntahan. Wala nakatira dyan. 4 na taon na wala nakatira dyan. Oo, wala talaga nakatira dyan. Itong mga... Siya ang pamilya nakatira doon. Ito ang mga to, sir. Yung dami yung 29, 89. Wala, hindi puro dita ka rito lahat yung boss. Samantala, sumunod naman naming hinanap ang mga tinukoy na hinakot na botante. Sa barangay Olympia naman kami nagsagawa ng pag-imbestiga. Isang ginang ang noy amin nakaharap. Nagpatago siya sa pangalang Remy. May kumuha po sa amin na tao na nangako po sa amin na may makukuha daw po kami tuwing December o may mga okasyon. Pero hindi po namin alam na may lilipat po yung rehistro namin doon sa kabila. Kinabukasan, ako na mismo ang nagpatuloy ng aming investigasyon. Dahil nga sa kaguluhan sa mga address, puntahan na lang natin itong tirahan, yung mga tunay na tirahan ng mga botante, para matukoy natin kung talagang yung nakasulat na registration na address, ay yung pa talaga ang kanilang tinitirhan. Tao po. Magandang hapon. Wala ko dyan si wala ho? Oo, Dito nakatira? Opo. Kamag-anak niyo po? Pinsan po. Ang pinsan niyo, kasi nakalagay ho address niya rito ay Opo. Carmona. Opo. Pero ang tunay na address po niya rito ay, anong address to? 8256. 8256 Constancia. Constancia. Opo. Anong barangay? Olympia. Olympia. Hindi Carmona. Hindi po. Sa mga kumpirmasyon namin nakalap, ang tanggapan ng provisional election naman ng Makati City ang sumunod kong tinungo. Ang function po ng office namin ay ministerial. That is to accept the registration form. Mga ino-oppose nila, pinatawag po namin sa pamamagitan ng pagpapadala ng subpoena o summons. Paliwanag pa ni Attorney Sindo nang matanggap nila ang mga opposition statement ng mga taga-barangay Carmona, agad silang nagsagawa ng investigasyon. Posible kaya na hindi napuntahan yung bahay at natanggap lang yung summon sa ibang paraan? May posibilidad kasi alam naman po natin na kami po rito sa Comelec hindi naman po kami taga Makati talaga. Hindi po kami taga barangay kung saan kami nagbaba ng summons. Siyempre po, maaari, hindi ko sinasabing ganito po yung nangyari sir, pero maaari na pagdating doon, may mga humaharap po sa amin na nagpapakilala na sila yung mga tao dito. Bago matapos ang usapang iyon, inamin ng Comelec ang malaking problema ng Makati sa talamak na hakot botante, partikular sa Barangay Carmona.
higpitan po nila ang pagbabantay sa darating na eleksyon. Ang mga kandidato po ay binibigyan ng pagkakataon na kumuha ng 2 watchers. During election day, pwede po sila mag-file ng protest. Iko-question po nila yung identity ng isang tao. Ang problema sa halalan, tila wala ng katapusan hanggat hindi masusolusyonan ng mga nasa pamahalaan. Sa pambibistong ito, kung wala ng paraan ang COMELEC para ayusin ang problema, tayong mamamayan, sandata natin sa kalokohan, maging alerto, magmanman, magbantay sa mismong araw ng halalan para bawat kalokohan maaktuhang mabisto. Para po siyang wala po siyang pinag-iba sa hayop.